Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 41 verses 1 to 9. Ito po ay sa amin ni Mera. Ito ang nakasulat. Mahuli mo ba ang mga libyatan sa pamagitan ng pamingwit? Matatali mo ba ang dila nito sa pamagitan ng lubid? Matatalian mo kaya ang lubid ang ilong nito? Tatagusan kaya ng kawit ang mga panga nito? Siya kaya ay lumapit at lumud sa harap mo, magsalita ng malumanay at makaawa sa iyo? Siya kaya ay makausap at ikaw ay pangakuan na sa habang buhay ikaw ay paglingkuran? Siya kaya ay parang ibong tatalian at lalaruin upang babaeng lingkod mo ay aliwin. Tawaran kaya siya ng mga mamimili, paghatian kaya siya upang maipagbili. Tablan kaya ang makapal niyang balat, sa ulo kaya niya ay tumagos ang matulis na sibat. Hawakan mo siya kahit na minsan lang, hindi mo na ulitin dahil sa inyong paglalaban. Ang sino Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa Aklat ni Job, Kabanata 41, talata 10 hanggang 14. Kapag siya'y ginambala, ubot siya ng bagsik, sa kanyang harap ay walang nangahas lumapit. Sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Wala makakagawa nito sa buong sanlibutan. Ang kanyang mga binti ay malaki at matatag, at walang kapars ang taglay nitong lakas. Sino makakapag-alis sa panlabas niyang kasuotan? May sandata na bang nakatusok sa balat niyang makapal? Sa bibig niya, sino kaya ang maaaring magbuka? Nakakatakot na mga ngipi nakahanay sa bunganga niya. Ang salita po mula sa banal na kasulatan, magpuri po lagi sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin nyo mula sa Job chapter 41 verses 15 to 19. Ang likod niya ay may makakapal na kaliskis na parang kalasag na nakasalansan. Masinsin ang pagkakadikit-dikit ng mga ito na kahit hangin ay hindi makakalusot. Mahigpit ang pagkakadugtong nila sa isa't isa. Magkakadikit ang mga ito at hindi matutuklap. Kapag bumabahing siya, may lumalabas na parang kidlat at ang kanyang mga mata ay mapula na parang bukang liwayway. Apoy ang dumadaloy mula sa kanyang bibig at sumisiklab ang apoy na lumalabas. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 41 verse 20 to 24. At umuusok ang ilong na parang nagmumula sa kumukulong palayok na may nagliliyab na panggatong. Ang hininga niya'y makapagpapabaga ng uding dahil sa apoy na lumalabas sa kanyang bibig. Nasa liig ang kanyang lakas at ang nakakita sa kanya ay kinikilabutan. Kahit ang kanyang mga laman ay siksik at matitigas. Ang puso niya ay kasintigas ng bato, marahas at walang takot. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 41, verses 25 to 29. Kapag siya ay tumayo, masisindak rin ang pinakamalakas. Wala silang magawa at sa takot ay tumatakas. Pagkat siya'y di tatablan kahit na ng tabak, maging ng palaso, ng punyal o ng sibat. Sa kanya, ang bakal ay parang dayaming marupok. Ang katulad nitong tanso ay kahoy na nabubulok. Sa palaso'y hindi siya maaaring mapatakbo. Sa kanya ay parang dayami ang tirador at ang bato. Kahoy na panghampas, sa kanya ay para lamang patpat. Tumatawa lamang siya kapag siya ay sinisibat. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin muli ang Panginoon sa patuloy na ginagawa natin na pagdidevotion, no? At ang katagumpayan ng ating ginagawa, ito po ay isang favor na mula po sa ating Panginoon.
At tayo nga po ay nasa Job chapter 41 na, at ang ating pong babasahin ay 30 to 34. Sabi po dito, ang ilalim ng Leviathan ay parang mga piraso ng matutulis na palayok. Nilakaran niya ang putik na parang panggiik. Gumagawa siya ng pagbuga sa dagat na parang kumukulong palayok. Parang kumukulong timba ng pabango ang tubig. Kapag dumadaan siya, nagiiwan siya ng kumikislap na baka sa tubig, at ang kailaliman ay nagiging parang maputi. Wala siyang katulad sa lupa, siya ay nilikhang walang takot. Tinitingnan niya na may pangmataas ang lahat ng malakas, siya ang hari sa lahat ng mapagmataas. So dito makikita po natin, talagang yung pagsasalarawan po dun sa Leviathan ay talagang nagpapakita po na napakalakas po yung pagkakalikha dito ng Panginoon, So meaning ay kung napakalakas at kinakatakutan ng tao yung Leviathan, hindi lang dahil dun sa angkin niyang lakas, sa angkin niyang kakayahan, ay andun din nakakaiba yung angkin niyang itsura. So ibig sabihin, kung napakalakas nito, how much more kung gaano pa kaya kalakas yung kapangyarihan ng Diyos na pinagmulan, So dito makikita din natin, yung pagkakalikha dito sa Leviathan, siya po ay isang simbolo, na hindi kayang kontrolin ng tao. So ibig sabihin, talagang sa ating mga buhay, may mga bagay talaga na dumarating na uncontrolled, yung ating mga suliranin, mga spiritual na laban, ngunit gaano man katindi yung dinadaanan nating mga pagsubok, gaano man katindi yung ating kalagayan o sitwasyon, ay ang lahat po ng ito ay kayang kontrolin ng Panginoon. So ibig sabihin, ipinapakita lang dito, na yung katulad ng Leviathan, ito po ay isang simbolo, sa buhay nating mga tao. Ito yung mga bagay na mga panganib na hindi natin kayang kontrolin. Subalit ang Panginoon ay may kapangyarihan, sa gaano man katinding lakas o anumang klase mga problema. Ang Diyos pa rin yung may kakayahang tumulong po sa atin, So dito na sinasabi dito, na talagang yung Leviathan, ayon sa pagkakalikha, talagang isang makapangyarihang nilalang ito, pero wala po siyang magagawa dun sa lumikha sa kanya. So ibig sabihin, kahit tayo na tao, hindi natin kailangan magmataas, sapagkat andun pa rin na ang Diyos pa rin ang lumikha sa atin, So dito makikita natin na talagang yung pakikipag-usap ng Panginoon kay Job ay nagkaroon po talaga ng matinding kaliwanagan. At dito nakita natin na yung naging tugon ni Job ay isang pagsamba at paggalang. At dito makita natin talagang yung kapangyarihan ng Panginoon ay makatarungan, at kung kaya't karapat dapat po siyang purihin. So salamat muli sa pagkakataon na binigay muli sa atin ng Panginoon na tayo nakapagpatuloy sa ating pagde-devotion. So muli po, God bless everyone.